tayo sa Hacienda Torrentira Agritourism Park dito sa Davao. Ngayon, magpipik tayo ng grapes. Siyempre, pag pick, may pay. So, pick and pay. So, ito daw, ang pwede natin, ito pa pwede na to. Yes, sir. Pwede na yan. Okay, so kinakailangan, yan, okay. Yan ang ano natin. Tapos, saan pa po pwede? Ito, masyadong... Ayun, dito. Pwede na yan, sir. Pwede. Basta kulay itim, no? Yes, price po. Pag kulay itim, pwede na yan. Yan. Okay, so ito na yung ating mga na-pick na grapes. At, siyempre, experiential. Parang pwedeng magtanim nito sa ano? Sa Nayong Kalikasan Farm. So, bibili tayo ng seedling. Itatry nating paramihin din ang setup na to. At maganda naman, di ba? So, tingin ko rito, mga 500 square meter lang naman ang kailangan mo rito para sa itong grapevine na to. Ano yung klaseng grapes to variety? Sir Moises, ito si Sir Moises, to ang isa sa... Baikonur. Oo. Baikonur to. Oo. Anong variety po? Baikonur. 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 Bakit ito po yung variety na napili nyo itanim dito? Kasi po, may plano kami na mag-winery kami. Okay. So, this variety is the best source for wine. Best source for wine. Yun naman pala. So, pag magi-grapes ka, titignan mo kung yung variety mo ay pwedeng gawing wine. Yes. Kailan nyo po nasimulan to? Last January, November to 2021. So bago lang pala ito during pandemic. Yes. So paano kayo nagsimula nito? Cuttings lang ba o ano? Yes, cutting. Ay saan nanggaling po yung cuttings nyo? Binili namin to sa Kapalong at 1,500 Kapalong. per hill. Per Per hill. per hill. Per hill, 1,500. Pero gaano ka ito 1,500 per hill. Pero gaano po ka haba? May yung cuttings may apat na shoot yung mata, okay. yung mata. So apat na shoot lang. So mga ilang meters? No, hindi meter, ganito lang ka. Ganyan lang kahaba. Ganito lang ka. Pero Kasi gaano ito ang kalaki yung ano, gaano kakapal yung vine nung ano nyo? Parang ganito. Ganito lang, ganyan lang ang diameter nung ano. So ilan ang binili nyo? Marami. We bought last time 240. 240. So ilan po ang nabuhay? Yung 240 na po ngayon. 100% ang Yes. ano? Ano niya? Merong may mortality pero pero kinambyuhan nila. Dinagdagan nila. Pero dito po sa farm nyo, dahil naparami nyo na, ano rin ba, nagbebenta rin kayo ng ganitong seedling? Ng ano? Meron. Cuttings? Yeah, meron. May 500 lang yung kuha namin. Mamaya papag-uusapan natin yan. Pero ngayon, gaano po pag tinanim na yan,
Pag tinanim na po itong grapes na yan na vine, Ah. gaano katagal bago siya magbunga? Depende yun sa cuttings na. Okay. Yung cuttings na green. Okay. Green pa. Although mabuhi man sila, pero yung fruiting capacity nila is later than like this. Oo. Brown. Oo. So, So, ang brown mabilis magano. Yes. So magkano yung brown, mas mahal ba o Ayun, no, parehas no, lang no, din, parehas the same? Parehas lang. So mga ilang po taon pag pag tinanim mo siya para mag-fruiting. No, basta brown, oras na may dahon siya. Pag shoot niya ng pag live siya sa dahon, mas the same time mo shoot siya ng fruit. Pero mga ilang years po, 2 taon nagpo-fruiting na siya. Hindi pa. Mga ilang taon po ang fruiting niya. Depende. Sinabi Sa ko inyo nga, po, sa ano nyo, sa experience nyo, ilang taon to bago nag-fruiting? 6 months. Pagkatanim? Yes, yes po. Pag nagtanim ka, tapos mga magbabilang ka ng 6 months, meron ng fruit siya? Meron na. Mag-boom siya at least 1 year after. Oo. So, tutas na yan lahat. So magbo-boom siya mga 6 months. Tapos 1 year ka pa maghintay para magprutas na yan. Yes. So mabilis din pala magano. Depende sa cultural practices. Oo. Sabi nyo, depende sa agricultural practices. Anong mga agricultural practices na dapat gawin? Katulad dito sa lupa, ano ba tong lupang nilagyan nyo ba ng bermi yan? Ang best practice in farming is you have to analyze, you have to Yung soil analysis. Soil analysis. So ano pong dapat na tinitignan na ang pH level dapat niyan? Kung sakali may testing kayo. Oo. 30 cm yun. Oo. From the top 10, bottom 10, ganito sa Oo. sa 10. So 30 lahat. Oo. So separate ko yan, separate container. Oo. Then pag-analyze niyan, ang standard is one sample station per 10 sample station per hectare. Oh. Meaning to say that your 10 square meter isang sample sa pot dapat. Isang vine lang ang ilalagay mo? No, ang Ah, soil sampling. Soil Ah, sampling. soil sampling. So, Okay. para makuha ang nutrient requirement nimo. Oh, ano pong nilalagay nyo dito sa lupang to? Ang maintenance. Actually, ginagamit namin dito commercial Urea. NPK. NPK. Complete na. Ihalo nyo sa lupa. Okay. So ito, ilang years na to? 2020, 2 years na. Yes. Pero 2 years na ganito kabunga. Grabe. Ganito. Third
generation in fruiting capacity niya. Ah. We have been harvested 3 times. 10 times ito. O ilang years ba in a year ilang fruiting ka? Tatlo? Depende. After this, no? After this we have to prune. Oo. Then after pruning, 1 month after mag-fruiting na. Yung katulad nung nasa harap. Pero bago mag full bloom yung prutas niya doon, 6 months pang bibilangin mo. No. 60 days lang. 60 days lang. 60 days lang hanging nito. So dapat pala, ano na siya, ma-harvest na to. Kasi mag-overripe na siya. Yes. So ilang days dapat lang na ganyan yan? Maximum of 75. Maximum 75 days ng Malata. maglaglag na, sayang, no? So ito is maganda pala, no? So anong weather ang gusto nito? Ganitong weather na medyo all weather condition. All weather condition. Kasi, kahit medyo mainit? yes po. Talaga? At saka napansin ko dito nilagyan ng greenhouse, no? Para hindi siya na direct Hindi siya na nababasa. mabasa sa ulan kasi malata man to. Oo. Mabasa. So mahirap din, kaya dapat lalagyan mo siya ng greenhouse din sa loob ng greenhouse. Yes po. Yes. Diba? Pero paano yung didiligan? So manually, dinidiligan nyo siya. Kasi wala ka naman drip irrigation dito. May plano kami pero wala pang pira ba? Oo. Pero, Pero manually, di ba? We water this 2 times a week. 2 times a week lang, hindi po pwedeng everyday ang watering system niya. Hindi. Bakit Bakit hindi po everyday? Malulunod? Kasi ang epekto niyan, iba yung taste sa prutas. Pag sobrang Talaga. tubig. So may epekto rin pala sa prutas, Yes po. sa taste. Hindi ba kayo naglalagay ng potash para pampatamis ng prutas? All fertilizers would not be the contribution for the So anong nilalagay nyo? lime. Limestone. Limestone. So limestone, ito iba yung yung Neutralizer sa acidity sa yuta. Ah. Pag acidic yung lupa mo, maasim yung dito. Oo. Pero pag lagyan mo ng lime, neutralizer yun. Oo. Sigurado na, masarap, matamis na prutas. Oo. Bakit nga po pala Hacienda Torrentira ang pangalan dito? Torrentira ba yun ang Yes, apelyido nyo? Yes po. Okay. So ayun po. So ito nakita na natin ang Hacienda ang grape nila, vines nila. At maraming salamat po kay Sir Moises at mapapanood nyo siya sa Farmer George Salinas na YouTube channel. Yan. Sige po. Maraming salamat po at ito po ang grapevine nila. Napakaganda naman talaga. Diba? At marami tayong natutunan kay Sir Moises. Torrentira, Hacienda Torrentira. Mga ilang po ito, hectares? Actually, the whole farm, diversified man to, Oo. 2 hectares lang. Oo. 2 hectares lang. Itong grapes na ito, 1,000 square meters to. 1,000 square meters. So, kayang-kaya natin maglagay ng grapevine na to na 1,000 square meters. So, maraming salamat po. Pag tatawagan po namin kayo ha.